Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Makampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. At ako naman po si Seaman Second Journalist Mayan Portugalete ng Philippine Navy. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang bagong PNP sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balikan natin ang naging paghahanda ng ating kapulisan sa unang araw ng Peace Rally March for Transparency sa iba't ibang panig ng bansa. Upang may sagawa ng mapayapa ang 3 araw na Peace Rally ng INC, nakahanda at nakaalerto ang buong hanay ng Manila Police District sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa pagdadausan ng pagtitipon. Ibabalita yan ni Patrolwoman Syra Reyes. Naglatag ng sapat na bilang ang mga tauhan ng Manila Police District sa pangunguna ni Police Brigadier General Arnold E. Abad, Acting District Director, upang tiyakin ang kaligtasan at seguridad sa pagsisimula ng 3 araw ng Iglesia ni Cristo Rally mula November 16 to 18, 2025 sa Quirino Grandstand, Manila. Bilang paghahanda sa aktibidad, nagsagawa ang MPD ng showdown inspection noong November 8, 2025 upang matiyak ang operational readiness ng mga pulis na handang gampanan ang kanilang tungkulin. Layunin din ng inspeksyon na ipaalala at palakasin ang maximum tolerance, professionalismo at disiplina sa hanay ng kapulisan. Upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa mapayapang pagtitipon, halos 3,000 personnel ang idineploy bago mag-alas 4 ng madaling araw. Kasama ang iba't ibang PNP units, police regional offices, iba't ibang ahensya ng gobyerno, pamahalang lungsod ng Maynila at mga force multipliers. Makikita ang mga kapulisan sa mga sumusunod na key areas sa Maynila kabilang ang Quirino Grandstand, US Embassy, Ayala Bridge, CRB Mendiola, San Sebastian Corner Recto Avenue, Legarda Figueres Street, General Solano Street Corner Casal, Padilla Street, Arlegui Street, San Rafael Street, Laurel Street, Liwasang Bonifacio, at iba pang lugar ng pagtitipo. Bilang bahagi ng seguridad, makikita ang mga perimeter fences na inilagay sa iba't ibang bahagi ng lungsod na karaniwang ginagamit upang magsilbing crowd control. Samantala ngayong araw ay bumisita sa Secretary DILG John Vic Remulla, Executive Director PAOK Yusek Acarda Jr., Chief PNP Lieutenant General Nartates Jr., Regional Director NCRPO Major General Aberin, Regional Director Pro-3 Brigadier General Peñones Jr., at iba pang opisyalis ng PNP upang tiyakin ang kahandaan ng pulisan para sa Peace Rally ngayong linggo. Inaasahan natin na kagaya ngayong araw ay magiging peaceful at organisado pa rin sa susunod na 2 araw ng Peace Rally na ito.
Mula dito sa lungsod ng Maynila, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Princess Zara L. Reyes. Alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Reyes. Eastern Police District nakaalerto upang mapanatili ang maayos na kilos protesta sa EDSA Shrine. Nakatutok dyan si Patrolman Lovimir Julian. Magandang araw, bagong Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa EDSA Shrine upang alamin ang mga kaganapan at pagbibigay serbisyo ng mga kapulisan sa mga mamamayang nakikisa sa Peace Rally ngayong araw. Naglabas ng pinakahuling ulat si Police Major Cherilyn Agtarap, Chief ng DPIO ng Eastern Police District. Kaugnay na nagpapatuloy na monitoring sa EDSA Shrine kung saan inaasahang dadagsa ang mga relista ngayong araw. Ayon kay Police Major Agtarap, kasalukuyang maayos at kontrolado ang sitwasyon sa lugar habang nakaantabay ang mga unit ng pulisya mula sa iba't ibang regional offices. Patuloy na minomonitor ng Eastern Police District ang mga aktibidad sa paligid ng shrine upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Sa ngayon, ang status po dito sa EDSA Shrine, tahimik naman po. Simula po nitong umaga ay wala naman po tayong na-monitor at wala naman pong nangyari na hindi maganda po dito sa area na to. As of this time, since kanina, may mga ilan-ilan lang po na mga pumunta dito, na mga rallyista. Ngunit ito po ay yung mga wala naman pong permit. So, since ang expected naman po natin dito na magagaling ngayong araw ay yung mga miyembro po ng INC. So, balit according po sa ating information, ito po ay, ang grupo pong ito ay in-expect natin ngayon pong 4 p.m. So, mamaya pa po sila. Sa ngayon po, yun nga po, yung sa 4 p.m., yun lang po yung na-expect natin na mga pupunta po. So, yun po yung mga magpo-proceed papunta doon sa People Power Monument. Samantala, ayon kay Police Brigadier General Aden Lagradante, District Director ng Eastern Police District, inaasahan ang mas malaking bilang ng mga relista pagsapit ng hapon, partikular sa People Power Monument, upang matiyak ang tuloy-tuloy na presensya ng kapulisan. Ipinapatupad ang 2-hour shifting para sa mga pulis na naka-assign sa lugar. Una-una, of course, our strength is our number, no? And our deployment plan. So, yun. And of course, what is important is concept-wise, alam ng mga pulis natin kung saan yung mga tasking nila. And with that, of course, yung shifting ng ating mga pulis, yun din ang magbibigay sa kanila ng pahinga. Dahil, of course, mula nga kaninang umaga hanggang mamayang gabi. So, and of course, we don't know kung meron pa hanggang bukas. But, of course, as what I have said, what is important is concept-wise, alam ng bawat isa kung saan ang tasking nila. So, on our part, ang police, nandyan tayo, no? Nandito lang ang EPD to ensure yung public safety, ang ating police visibility and police presence. At the same time, yung crowd control kung kailangan. So, and also yung traffic natin. So, rest assured na nandito ang police natin and to make sure na they are safe throughout the day or even until tomorrow. Tiniyak ng Eastern Police District na mananatiling nakahanda ang kanilang hanay upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng lahat ng kalahok sa aktibidad at ng publiko sa kabuuan. Mula dito sa EDSA Shrine, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Lovimir Julian, nagbabalita para sa Police News Express. Maraming salamat, Patrolman Julian. Libo-libong nagpoprotesta ang dumagsa sa Quirino Grandstand. Kasabay nito ang pagpapaigting ng seguridad ng buong hanay ng pambansang pulisya. Yan ang balitang aking tinutukan. Magandang araw ulit mga ka-PNN. Unti-unting dinadagsa ngayon ng mga nagpoprotesta ang Quirino Grandstand. Kasabay ng pagdagsa ng mga tao,
ay pagpapaigting ng seguridad ang isinasagawa ng Philippine National Police sa iba't ibang parte ng Quirino Grandstand. Kaagapay ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan ang Philippine Army, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire and Protection at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mayroon ding naka-standby na medical unit ang PNP na makakatulong sa mga emergency situations sa 3 araw na protesta. Patuloy naman na nagpapaalala ang PNP na sumunod sa mga alituntunin ng mga otoridad upang maiwasan ang hindi kanais-nais na insidente at hindi inaasahang disgrasya. Hindi titigil ang PNP sa pagbabantay at pagpapaigting ng seguridad, partikular na sa 3 araw na kilos protesta. Mula dito sa Quirino Grandstand, ako ang iyong Police News Network correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Quezon City Cops patuloy na nakabantay at nakaantabay sa peace rally ng INC sa EDSA Shrine. Tumutok dyan si Patrolwoman Sari Bernales. Bagamat wala pa ang ating mga mamamayan na dadalo sa peaceful rally, nananatiling nakahanda ang ating kapulisan para magbigay ng seguridad at kaligtasan sa ating mga taong bayan. Maaga at handang-handa ang mga tauhan ng Quezon City Police District para sa unang araw ng nakatagdang Peaceful Rally for Transparency. Ang mga pulis ay na-deploy na kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa paligid ng EDSA Shrine at People Power Monument upang tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng lahat ng dadalo. Layunin ng komprehensibong pag-deploy na panatiliin ang kaayusan at mapayapang daloy ng kaganapan kasabay ng pagbibigay proteksyon sa publiko at mga rallyista. Upang masigurong magiging epektibo at profesional ang paghawak sa sitwasyon, sumailalim sa masusing schooling at training ang lahat ng kapulisan na itinalaga para sa aktibidad. Binigyang diin sa pagsasanay ang tamang pamamaraan sa pagpapanatili ng maximum tolerance, pagtugon sa anumang posibleng kaguluhan at ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa mga organizer at iba pang ahensya. Ang maagang paghahanda ng QCPD ay isang proactive na hakbang upang garantiyahan na magiging tahimik at matagumpay ang isasagawang peaceful rally sa mahalagang makasaysayang lugar sa EDSA. As early as 4 a.m., nag-deploy po tayo ng 1,700 plus na personnel dito sa PPM at sa House of Representatives. Meron tayo sa House of Representatives ng 250 plus 250 personnel for CDM and nandito yung 1,500 na QCPD. Kasama natin ang DPOS, traffic unit ng Quezon City LGU plus yung DRRMO. Almost siguro po mga 1,500 plus din sila na tutulong sa atin sa traffic at dito sa rally na mag-start ngayong 8 a.m. up to 10 p.m. Ang ina-expect natin na protester or yung magjo-join dito sa People Power Monument around 100,000. Siguro makikita natin along the way kung totoo ba yung 100,000 or mas higit pa, but we are prepared kung mas lalaki pa yung crowd nila until night ngayong Sunday na to. Maganda naman po yung coordination natin. Mismo po sila ang nagsabi na meron silang marshal na titingin sa kanilang grupo at kung meron namang gusto nilang i-report sa atin na sa tingin nilang hindi nila kasama or suspected na manggugulo ay i-report agad sa pulis. Expect lang natin sa ating mga kababayan na from EDSA Shrine up to PPM medyo magkakaroon ng slow moving, no? Kasi nag-request tayo na extend yung bus lane ng isa pang lane, but siguro maya-maya kung magkakaroon ng medyo may build up, i-open na yung dalawang lane ng bus carousel para sabay-sabay ng lumuwag yung traffic natin dito sa EDSA.
Maximum tolerance, no, ang palagi nating nire-reiterate sa pag-alis bago mag-start ng actually matagal na natin itong pinagpreparan ang deployment na to. At meron na tayong series of lectures sa mga investigators natin. Nag-rehearse tayo ng CDM para alam nila yung movement nila. Mula rito sa EDSA Shrine People Power Monument, ako si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Express. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Lunes pa lang ng madaling araw, nakadeploy na ang mga membro ng Northern Police District. Unang araw ng kilos protesta naging mapayapa. Ibabalita yan ni Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Madaling araw pa lamang ng November 16, 2025, handa na ang Northern Police District para sa 3 araw na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo Peaceful Rally. Nakadeploy na ang mga pulis sa iba't ibang lugar sa Maynila tulad ng Legarda Figueras, Ayala Bridge, San Sebastian Recto, US Embassy, Liwasang Bonifacio, Quirino Grandstand at iba pang strategic areas. May mga nakapwestong kapulisan din sa EDSA Shrine at People Power Monument upang masiguro ang kaayusan sa lugar. Naging mahinahon at maayos ang unang araw ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Nakaantabay ang NCRPO, Northern Police District at iba pang unit mula sa Police Regional Office at Allied Forces upang mapanatili ang kaayusan. Maaga ring nagtalaga ng puwersa ang kapulisan sa mga pangunahing kalsada upang matiyak na ligtas at organisado ang daloy ng mga dumalo. Patuloy ang crowd monitoring, maximum tolerance at koordinasyon ng iba't ibang unit upang maiwasan ang anumang aberya. Tinitiyak naman ng pamunuan ng Philippine National Police na tuloy ang mataas na police visibility sa mga susunod pang araw upang maprotektahan ang publiko at masigurong mapayapa ang kabuang pagdaraos ng rally. At ngayong araw naman ang ikalawang pagtitipon, inaasahan din na mananatiling maayos at organisado ang pagtaraos ng pagtitipon sa araw na ito. Mula rito sa EDSA Shrine, ako po inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. At yan ang nakalap ng ating PNN correspondents para sa unang araw ng kilos protesta kahapon. Dumako naman tayo sa mga iba't ibang accomplishment ng PNP sa iba't ibang bahagi ng bansa. Contingents ng PRO-1 maagang naghanda para sa ikalawang araw ng Peace Rally sa Mendiola. Ang buong detalye ng report ay mula kay Police Master Sergeant Robert Basalan Abella Jr. Maaga pa lamang ngayong Nobyembre 17, 2025, habang mahimbing pa ang tulog ng karamihan, gising na ang mga tauhan ng Police Regional Office 1 Civil Disturbance Management Contingents upang simulan ng kanilang paghahanda para sa ikalawang araw ng Iglesia ni Cristo Peace Rally for Transparency, Accountability and Justice na ginaganap sa CRB Mendiola mula Nobyembre 16 hanggang 18, 2025. Pinangunahan ni Police Colonel Fidel de Guzman Junio, Pro-1 Contingent Commander at isang miyembro rin ng Iglesia ni Cristo ang maagang personal accounting upang matiyak ang tamang bilang at kahandaan ng lahat ng pulis na nakatalaga sa operasyon. Kasama sa kanilang paghahanda ang pag-inspeksyon ng kadamitan, pag-aayos ng personal gear at pagsiguro na kompleto at maayos ang kanilang mga dala. Matapos ang mabilis ngunit maayos na almusal, maingat ding iniligpit ng mga pulis ang kanilang pinagkainan bilang bahagi ng disiplina. Sinundan din dito ng pagtitipon sa formation area kung saan muling ipinaalala ni Police Colonel Junio ang kanilang mga responsibilidad, operational procedures at safety protocols para sa buong araw ng deployment. Pagkatapos ng final briefing, agad nang nagtungo ang mga contingents sa kanilang assigned post upang tiyakin ang seguridad, kaayusan at kapayapaan ng mga dadalo sa malaking pagtitipon. Tiniyak ng mga CDM personnel na walang sino mang may balak manggulo ang makakalusot at makakapinsala sa mapayapang pagtitipon ng INC. Ayon kay Police Colonel Junio, lahat ng contingents ay fully accounted for, kompleto at handang gampanan ng kanilang tungkulin para sa ikalawang araw ng rally. Patuloy umanong nakatuon ng Pro-1 sa pagiging profesional, maagap at organisado sa pagpapatupad ng public safety operations.
Sa kabuuan, ang maagang paghahanda at dedikasyon ng Pro 1 CDM contingents ay patunay ng kanilang walang sawang paglilingkod upang matiyak ang seguridad ng publiko at ang maayos na pagdaloy ng mga malalaking pagtitipon. Isang malinaw na ambag sa mas mapayapa, disiplinado at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Master Sergeant Abella. Nueva Vizcaya PNP patuloy na nagsasagawa ng relief at rescue operation para sa mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Uwan. Patrolwoman Richelle Ledesma sa report. Isa ang lalawigan ng Nueva Vizcaya na lubhang naapektuhan at sinalanta ng Bagyong Uwan. Bilang bahagi ng serbisyong may malasakit, tapat at nararamdaman, walang pagod at voluntaryo sa repacking, loading at unloading ng mga relief goods ang mga kapulisan ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Paul T. Bomitivo, Acting Provincial Director. Ang mga Novocops ay voluntaryo para maihatid ang mga tulong sa mga kababayan nating biktima ng kalamidad, partikular sa Dupax del Norte at Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Katuwang nila ang mga empleyado ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang men in uniform mula sa ibang ahensya at mga volunteers. Sumasalamin ito sa matibay na paggampan sa kanilang tungkulin, hindi lang sa pagpapatupad ng batas, kundi para ipakita ang isa sa PNP core values na makatao. Ang pagseserbisyo ng ating kapulisan ay nagpapatunay na sa bagong PNP ay naghahatid ng serbisyong may malasakit, tapat at nararamdaman. Dito sa Police Regional Office 2, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Sa pagpapatuloy ng selebrasyon ng National Children's Month, nagsagawa ng Community Outreach Program ang mga tauhan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A. Ang magandang balita ay mula kay Patrolman Joshua Cruz. Patuloy ang selebrasyon ng National Children's Month ngayong Nobyembre, isinagawa ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A ang kanilang ikalawang outreach program nitong Biyernes, Nobyembre 14, taong kasalukuyan. Pinangunahan ito ni Police Colonel Mildred E. Patam, ang chief ng Arpicado 4A, katuwang ang First Laguna PMFC, private sector partners tulad ng Padrino Pilipino, No More Hungry Charity Foundation, at ang founder nitong si Mr. Imad Amar. Ang aktibidad na ito ay tumugon sa temang Usaay Kasaim, Wakasan, Kaligtasan at Karapatan ng Bata Ipaglaban. Hindi lamang ito simpleng pamimigay, kundi nagbigay rin sila ng mga critical na lecture sa mahigit kumulang 100 na mag-aaral at guro mula sa Bagong Silang Elementary School at National High School. Kasama sa mga tinalakay ang karapatan ng bata o ang rights of a child, child abuse law at bawal bastos law. Bukod sa kaalaman, tumanggap din ng mga benepisyaryo ng mga kaukulang tulong tulad ng tsinelas, food packs at mga merienda. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joshua Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Cruz. Mahigit 12 milyong halaga ng hininalang shabu nasabat sa anti-illegal drug operation ng mga membro ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Iloilo Police Provincial Office. 3 drug suspect arestado. Patrolwoman Raisa Valencia, ibalita mo. Matagumpay na aresto ng Iloilo Police Provincial Office sa pamamagitan ng Provincial Drug Enforcement Unit ang isang provincial high-value target kasama ang 2 nitong kasamahan sa isang buy-bust operation sa Barangay Aldeguer, Sara, Iloilo. Ito lamang ika-15 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ng operasyon ni Police Major Dadje de Lima, nagresulta sa pagkakumpiska ng humigit kumulang 1.8 kilo ng hininalaang shabu na may tinatayang halaga na 12,250,000
240,000 pesos. Kinilala ang pangunahing target bilang si alias Cheche, 37 taong gulang residente ng Estancia Iloilo at nakalista bilang provincial high value target, kasama ring naaresto ang kanyang dalawang kasamahan na si alias Takong, 34 taong gulang residente ng Barangay Paon, Estancia Iloilo, isang high value individual, at alias Toto na sa hustong gulang residente ng Barangay Calapdan, Estancia, Iloilo at isang street-level individual. Ayon sa Provincial Drug Enforcement Unit, halos 4 na buwan nilang minamanmanan at piniberika ang ilang drug activities ng grupo. Kasalukuyan na sa kustudiya ng Sara Municipal Police Station ang 3 suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri ni Police Colonel Bayani M. Marzalan, Provincial Director ng Iloilo Police Provincial Office, ang Provincial Drug Enforcement Unit sa matagumpay na operasyon laban sa iligal na droga. Ang PNP ay may layuning tuluyang sugpuin ang ipinagbabawal na droga upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at seguridad ng mga mamamayan, alinsunod sa isinusulong na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Reza Valencia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Valencia. Cebu City Police Office nagsagawa ng masusing paghahanda para sa 3 araw na kilos protesta laban sa korupsyon. Nakatutok dyan si Patrolwoman Flora May Azares. Nagsagawa ng masusing paghahanda ang Cebu City Police Office kasabay ng pagsisimula ng 3 araw ng rally campaign laban sa korupsyon, isang hakbang na pinagtibay ng kanilang paninindigan sa paggalang sa mga karapatang pantao at kalayaang nakasaad sa 1987 Philippine Constitution. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Colonel George V. Ilanan, officer in charge ng Cebu City Police Office, na personal na nagbigay ng direktiba para sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at proteksyon sa karapatan ng lahat ng kalahok sa aktibidad. Bilang bahagi ng paghahanda, inatasan ni Police Colonel Ilanan ang mga unit ng CCPO na ipatupad ang maximum tolerance, manatiling profesional, at magpakita ng courtesy sa mga mamamayang lalahok sa naturang rally. Ang kautosang ito ay nakapaloob sa mas pinaigting na security measures upang matiyak na ang kapulisan ay handang tumugon sa anumang hindi inaasahang sitwasyon habang nagpapatuloy ang kilos protesta. Ipinapakita ng mobilisasyong ito ang proaktibong hakbang ng CCPO sa pagpapanatili ng public safety at peace and order. Tiniyak ng kanilang maagang pagtalima na lahat ng personnel ay nasa wastong kondisyon at posisyon bago pa man magsimula ang aktibidad. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Ilanan, nananatiling determinado ang CCPO na protektahan ang karapatang pangtao, tiyaking nananatiling ligtas at maayos ang buong lungsod, at ipatupad ang batas na may integridad at pagiging non-partisan alinsunod sa kanilang mandato bilang bahagi ng Philippine National Police. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Matapos ang isang matagumpay na law enforcement operation ng mga otoridad, arestado ang isang top 2 most wanted person na may kasong murder sa Zamboanga City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Luis Marie Conde. Dito ng Zamboanga City Police Station 9, ang top 2 most wanted person sa kasong murder sa isinagawang law enforcement operation. Bandang alas 12:31 ng hapon, nito lamang 15 ng Nobyembre taong kasalukuyan, sa Zone 7, Barangay Kawit, Zamboanga City. Kinilala ang suspect na si alias Agul, 31 anyos, may asawa, walang trabaho at residente ng Purok 3A, Barangay Recodo, Zamboanga City. Dinakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder sa ilalim ng criminal case number 57533 na inihain ni Honorable Gregorio Valencia de la Peña III, presiding judge ng RTC Branch 12, 9th Judicial Region, Zamboanga City, noong 8 ng Setyembre taong kasalukuyan na walang inirekomendang piyansa. Matapos ang pagkakaaresto, dinala ang suspect sa kustudiya ng Zamboanga City Police Station 9 para sa kasalukuyang disposisyon at dokumentasyon. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Rehiyon Siam, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Marie Conde, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. At iyan ang mga kaganapang iniulat ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. At mga ka-PNN, 38 days na lang, Pasko na!
Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. At ako naman po si Siemens Second Journalist Mayan Portugalete ng Philippine Navy. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ito ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.